So ang ating pag-aaral ngayong gabi ay ang pinaka-key verse natin, key text is in the book of James, chapter number 4, verse 7. James chapter 4, verse 7. In your Bible, ang sabi diyan, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Sa wikang Tagalog, ang pagkasulat ay ganito, pasakop kayo. Okay, may Tagalog kayong Bible? Anong pagkasulat dyan? Ang sabi rito, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat, sabi rito, magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Okay, submit yourselves therefore to God. And then, the next phrase of that verse says, resist the devil. Ito ay mistulang second part ng verse, and he will flee from you. Ang ating lesson ngayong gabi ay may pamagat na nagsasabing, submission. Sabihin natin lahat, submission. The path to spiritual growth. Pagpapasakop ang daan patungo sa espiritual na paglago. So I know and believe na tayong lahat ay nag-aangad ng paglago sa Panginoon. Sino yung nag-aangad hanggang ngayon ng paglago sa Panginoon? Okay, so speaking of paglago, walang katapusan ng paglago. Narinig nyo na minsan at muli kong sasabihin, spiritual growth is a never-ending journey. Once you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Walang katapusan ito habang nandito tayo sa mundo na ating ginagalawan. While living on earth, while waiting for the soon coming of the Lord. It is a never-ending journey as far as growing in Christ, spiritual growth is concerned. Wala pa akong narinig na isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon na after ng kanyang baptism, after ng tumanggap siya sa Holy Ghost, after ng paglilingkod niya sa Panginoon, let's say mga 5 years o 10 years, ay sinabi niya ng I'm done. I'm done as far as growing in Christ is concerned. No. Wala pa akong narinig. I never heard somebody said that. After accepting Christ as his Lord and Savior, or maybe after 10 years of serving the Lord, I have never heard somebody said that, I'm done in growing in Christ. No. Wala pa akong narinig. Kung meron man, mukhang hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Kaya pwede nating i-copy-paste yung sinabi ni Christ sa cross ng Calvary nung nandun siya isa sa mga winika niya, Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam. Hindi lang yung kanilang ginagawa, kundi yung kanilang sinasabi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, in your notes, in today's world, the word submission is often misunderstood. Ang salitang pagpapasakop ay kadalasan ay hindi ito nabibigyan ng tunay na unawa ng mundo ngayon na ating pinaglilingkuran o kinaroroonan rather. Many people associate submission with weakness. Para sa mga tao ngayon sa mundo, ang pagpapasakop ay mistulang kahinaan. Loss of freedom, kawalan ng kalayaan. O kaya naman ay surrendering one's identity. Na mistulang isinusuko mo ng pagkatao mo. Alam niyo mga kapatid, sa Bible, the Bible presents submission in a completely different light. Kaya nga nag-aaral tayo sa salita ng Diyos para magabayan tayo. Ang lahat ay magsabing amen. The reason why you are still studying the Word is to be guided. For us all to be guided. For us all to have the correct knowledge, the correct understanding. Especially of the word submission is. So dito mga kapatid sa salita ng Panginoon, okay, ipinapakita sa atin that biblical submission is not about being forced into obedience or losing your value. Hindi po ito sa pilitan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ito sa pilitan. At hindi rin ito, mga kapatid, nagsasabi na
mawawalan ka na ng halaga. Okay, so yan ay biblical. Ako nga, nung nakarang Wednesday, we study about staying biblical in this what? Ano yung lesson natin nung nakarang Miyerkules? Nandiyo ba kayo? Ano? May 500 ako rito. Ano? Staying biblical in a confused world. Okay, so as far as staying biblical, ang biblical na pagpapasakop ay hindi sa pilitang pagsunod. Kako nga sa inyo eh. It is a willing, sabihin natin lahat, willing, joyful, sabihin natin lahat, joyful. Hindi lamang kusang loob, kundi may kagalakan. Alam niyo, yung taong napipilitan, makikita mo yung reflection ng mukha niya eh. Yung aura ng kanyang spirito, mararamdaman mo sa isang taong napipilitan. Bakit? Walang kagalakan. But speaking of biblical submission, it is a willing, joyful response to the authority and wisdom of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And not just that, but it is trusting. Sabihin natin lahat, trusting. Nagtitiwala tayo that what? That God knows what is best and choosing His will over our own. Oh yes, totoo yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Ang tunay na biblical na pagpapasakop ay yung may tiwala ka, hindi sa tao, hindi sa sarili mo. Dahil, alam nyo, hindi ko tinatanggal ang tiwala sa tao. Tumingin ka sa katabi mo. Mukhang hindi ba katiwa-tiwala yan? Magtiwala ka naman. Paminsan-minsan. Magtiwala ka naman. May mga tao talaga hindi ka tiwa-tiwala, di ba? Lumalapit pa lang, alam mo na eh. Di ba? Pero alam nyo, ang mundo kasi ganyan eh. Nabahiran tuloy yung pagtitiwala natin sa kapwa natin dahil sa napakaraming, alam nyo na, scam. Again, nabanggit ko uli yan. Dahil bakit pastor, palagi na lang nababanggit mo yan. Gusto ko nang burahin yan sa pandinig ko dahil naalala ko uli yung kahapon eh. Hindi maganda yung nangyari sa kahapon. Lesson yan to learn from. Pero mukhang iba sa atin, hindi natututo eh. Bukas makalawa, napapaniwala uli. Now ito, pag sinabi nating yung pagpapasakop, yung tiwala sa Panginoon, na alam ng Diyos ang mas mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ay hindi pagkawala ng ating pagkatao, kako nga sa inyo, kundi pagkilala na ang Diyos ang may ganap na karapatan at karunungan, sabihin natin lahat karunungan, upang mamahala sa ating buhay. Now, the truth is this, ang katotohanan ito, no one, basahin nga natin na sabay-sabay, no one can grow spiritually without learning to submit to God. Ang pinaka-foundation ng paglago ay yung pagpapasakop mo sa Panginoon. Yes, gusto mong lumago spiritually, gusto mong lumago sa paglilingkod sa Panginoon, ang susi, kapatid, pagpapasakop. Sabihin natin lahat, pagpapasakop. Okay, ang landas ng spiritual na paglago ay laging dumaraan, mga kapatid, sa pintuan ng pagpapasakop. You know what, speaking of submission, gusto kong idagdag ito na submission is not the end of freedom. Hindi actually ito katapusan ng pagiging malaya eh. It is actually the beginning, sabihin natin lahat, the beginning of true freedom in Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Now, number 1 in your notes. Marami-rami ito eh. Speaking of submission, na ito yung ating path to spiritual growth, number 1 point, which is in your notes now, submission, sabihin natin lahat, submission begins with recognizing God's authority. Nang ibig sabihin yan, nagsisimulang pagpapasakop sa pagkilala sa kapamahalaan ng Diyos.
Alam nyo, ang mundo na ginagalawan natin ay nababalot ng kapamahalaan. No? May mga kapamahalaan na mistulang, sabi nga nila, ay autocratic. May mga kapamahalaan na democratic. Iba-iba. Okay, pero ang pinakamataas na uri ng kapamahalaan ay yung theocratic. Nang ibig sabihin ng theo means God. It is a kapamahalaan na ang Diyos ang namamahala. Alam niyo, lahat ng kapamahalaan ng mundo magka-crumble down one of these days. Kaya nga, ang gulo ng mundo, di ba? Ang gulo talaga. Ayaw ko kung nakikita nyo yan. Feeling nyo ba nasa langit na tayo? Hindi pa. Magbasa ka. Kahit sa pahayagan, manood ka sa YouTube o kaya magbasa ka na lang sa social media. Grabe ang gulo ng mundo. Mistulang nag-a-after ang mundo ng kapangyarihan. Nangakala nila ay sa pamamagitan ng kapamahalaan na taglay ng tao ay magkakaroon ng tunay na pagbabago. Pero alam na natin, lumang, gasgas na nga kako yung salita na kahit sino pang umupo dyan, bukas makalawa. Alam na this. Kaya nga, di ba ang gulo ng mundo? Huwag kayong sumama doon at makisawsaw ka ako nga sa inyo Dapat mag-pray lang tayo. Sabihin natin mag-pray lang tayo. Na sa panahon na ito, pakalmahin ng Diyos ang ating kaisipan, pakalmahin ng Diyos ang ating kalooban, at huwag tayong papa-apekto sa lahat ng mga nangyayari. Patuloy tayong maglingkod ng totoo at tapat sa Panginoon. Okay? So ito, before we can submit, we must first acknowledge who God is. Kailangan makilala muna natin kung sino talaga ang Diyos. Siguro basically alam na natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. But I'm here to tell you na God is not only our helper or advisor, but He is also our Creator, King, Father, and Lord. Sabihin natin lahat ng amen. So since He created us, He has the rightful, take notice of that rightful what? Authority over every area of our lives. Actually, kung meron mang higit na may karapatan sa bawat aspeto ng ating buhay, ay ang ating Diyos na siyang manlilikha, hari ng mga hari, siyang ating dakilang Ama, Diyos at tagapagligtas at Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nung sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth is what? The Lord's, and everything in it, including you. Sabihin mo nga, including me. That means God owns you. God owns us. Can I remind somebody here tonight that you never own yourself? If there is somebody who has all the right, it is God. He has all the right because the earth is His. Everything has been created by God. We know the beginning when God said, "Let there be," and there was light. When God said that I will make man in my own image. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So that tells us all, mga kabatid, na submission, sabihin natin lahat submission, starts, amen, with your acknowledgement of who God is. Kailangan maunawaan mo yan. Kaya may mga tao, di ba, sabi nila, hindi ako pwedeng pakialaman ng kahit sino. Buhay ko ito. Well and good. Pero hindi mo ba alam na ang Diyos na lumikha at lumalang sa atin,
ang higit na may karapatan para pakialaman tayo. May mga pagkakataon kaya na kinakausap tayo sa salita ng Diyos. At sinasabi natin, anong sinasabi ng mga ngaral na ito? Buhay ko ito. Pag kinakausap ka ng Panginoon, makinig ka. Dahil pinapaunawa sa iyo ng Diyos na kung meron mang somebody na dapat ay bigyan mo ng daan, siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ginagamit ang salita niya para maunawaan natin. Now, submission starts when we stop trying to be what? The ruler of our own lives and allow God to take His what? Rightful place. Kapag kinilala natin ang Diyos bilang Panginoon, mga kapatid, alam niyo ba na hindi na tayo ang sentro ng ating buhay. Ang lahat ay magsabing amen. Hindi na natin sasabihin na kung ano yung gusto mo, kung ano yung gusto ko. Kundi ang sasabihin mo, Lord, anong gusto mo? Panginoon, anong nais mo? Alam niyo, yan yung isang mananampalataya. Alam niyo, ang isang believer na merong paglago spiritual na pinag-uusapan natin, ay alam niya yung kanyang relasyon sa Panginoon. Na yes, ito, gusto kong liwanagin ito. Baka sabihin nyo naman, Pastor, wala na ba kaming K? Pastor, is that mean that we no longer have our right to make our own plan? To make a decision? And to think about our future? Is that what you mean? No. We all have the right to be wrong. Meron tayo. Hindi tayo tinatanggalan. Hindi tayo tinatanggal. Alam nyo, hindi tayo kaya robot. Sabihin natin, hindi tayo robot. At tingnan mo yung katabi mo, the one next to you is not a robot. He's a human being. He has all the capacity and the ability to make choices in life. Yes. Ipinakita yan sa simula We know the story of our first parents, Adam and Eve. So hindi tinanggal yun ng Diyos sabihin natin lahat ng amen. Pero nakikita ang isang mananampalataya sa buhay na ito na pag sinabi, Lord, may plano ako. Pero Lord, ano man ang plano mo, doon ako. Panginoon, may hakbang akong gagawin. Pero Lord, ano man ang nais mo, doon ako. Yun ang isang malago at lumalago na mananampalataya. Nang ibig kong sabihin, hindi niya ipagpipilitan yung kalooban niya at gusto niya, kundi kung ano yung mas maganda na plano ng Diyos para sa kanya. Ang lahat ay magsabing amen. So, ang tunay na paglagoy nagsisimula, mga kapatid, pag sinabi natin, Panginoon, ang kalooban ko ay hindi ang mangyayari, kundi kung ano ang kalooban mo, yun ang masusunod. Now, alam nyo, may naalala ko At yan, nasa notes nyo rin Inilagay ko yan para maalala nyo. Sino ang nagsabi ng ganyan? Speaking of submission, our ideal pattern. Sabihin natin lahat, ideal pattern. Speaking of submission, our ideal pattern is no less than Jesus Christ, our Lord. He is our ideal pattern. Naghanap tayo ng ideal person para maging gabay natin. Nandiyan ang Panginoon. Pastor, Diyos siya, diba? Yes, sa kanyang pagka-Diyos, Diyos siya. Pero makinig ka, may pagkatao kaya siya. Jesus possessed what? A dual nature. He is both what? God and man. In His divinity, He is God. In His humanity, He is the Son. He is a human being. He is a person like us all. Kaya nga sabi nga doon sa Hebrews chapter 4, if my memory serves me well, ang sabi doon, He was tempted in every point like as we are, yet without sin. So, speaking of submission, sinubok din si Kristo na magpasakop. At nangyari yan doon sa garden sa Gethsemane.
Ang mga teksto dyan ay yan yung mga talata. You can read that story in the Gospel of Matthew, chapter 26, in the Gospel of Mark, chapter 14, and in the Gospel of Luke, chapter 22. So this is all about Jesus Christ showing us all the true nature of submission. So in your notes, He is our what? Greatest example. Si Kristo mismo. He prayed in the Garden of Gethsemane, not just once. If you will read the scripture, 3 times He repeatedly said, "Let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thy will be done." 3 times. Sabihin natin lahat, 3 times. Pag 3 beses yun, ibig sabihin matindi yung pressure, matindi yung labanan, matindi yung pagtatalo sa kanyang kaisipan bilang Diyos at bilang tao. Bilang tao at bilang Diyos. Dahil dual nature eh. Alam niyo, may mga pagkakataon na nagtatalo talaga yung ating spirito, di ba? Sa ating laman. And this is Jesus telling us all na hindi ka nag-iisa. Palakpakan mo ang ating Panginoon. So, while praying in the Garden of Gethsemane, he knew that suffering was awaiting him. Alam niya, may pagdurusa na pagdaraanan niya. May process na pagdaraanan niya. Kaya nga, ang sabi niya doon, "Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless." Wow, we love that word, nevertheless. Sabihin natin lahat, nevertheless. Alam niyo yung nevertheless na yan, malalim yan. Maaring ganun lang kasimpleng salita sa basa natin at unaw, malalim yan. Ang ibig sabihin yan, deep inside his humanity, he was fighting God. His divinity. The flesh was fighting the spirit, if you will. Nandun yung reaction dahil sino ba naman ang tao na gusto mapako sa cross? Sino ba naman ang gustong magdusa? Dahil nakita niya na alam na, naipahayag na sa kanya na itong nasa kanyang unahan. Pero ang sabi niya, nevertheless, not my flesh, not my will, but yours be done. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Alam nyo, hindi madali ang pagpapasakop na ginawa ni Jesus. Bakit? He submitted because he trusted the Father's perfect plan. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Despite ng struggle, in spite ng matinding spiritual struggle and fighting within na naramdaman niya, but eventually he submitted his will to the Father's will dahil naunawaan niya his plan is perfect. Yung may maawit tayong ganyan. Okay, then his submission led to what? The salvation of us all. Sipin mo na lang, kung hindi nagpasakop si Kristo at that moment, karoon ba tayo ng kaligtasan? Wala. Sa totoo lang, etong ginagawa natin dito, walang kabuluhan ito. Yung pag-aaral natin, walang kabuluhan. Yung paglilingkod, walang kabuluhan. Yung pagiging matino natin, ginagawa natin lahat ng paraan na maging matino, walang kabuluhan yan. Kung hindi nag-submit si Kristo sa kalooban ng kanyang Ama na ito yung kanyang pagka-Diyos. Ipinapakita sa atin dito na ang pinaka-ideal pattern ng pagpapasakop ay si Kristo mismo. Sa kanyang pagkatao. Tandaan yan, sa kanyang pagkatao. Pastor, Diyos siya, unawain mo, ang pagkatao niya ay katulad din ng pagkatao natin. Nasaan yung talatang yan? Gusto ko mabasa nyo yan. Baka sabihin nyo, Pastor, hindi ko mag-gets. Dahil Diyos siya Okay, hindi natin tinatanggal ang kanyang pagka-Diyos. Pero may mga pagkakataon, lumalakad siya bilang tao na katulad natin. Hebrews chapter 4, verse 15.
Wala yan sa inyong notes. Kinote ko kanina. And allow me to read this again. Ang sabi rito ay ganito, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our" what? "Infirmities. But," read on. Sige, tuloy. And then, wow! Sa Tagalog ang sabi rito, "Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan." Alam ng Panginoon kaya ang ating mga kahinaan bilang tao. Dahil napagdaanan niyang lahat ng ito. Anong sabi doon? Kundi isa na tinukso, basahin natin, sa lahat. Pag sinabing sa lahat, meron ka bang pinagdaraanan na hindi niya napagdaanan? Sa lahat ng mga paraan na gaya rin naman, natin. Pero ang kaibahan lang niya sa atin, wala siyang kasalanan. Hindi siya nagkasala. Dahil kung nagkasala siya, kahit minsan, walang sinabi itong kaligtasan natin. Salamat na lang, naingatan niya ang kanyang sarili. Pastor, di ba siya nagalit? Nagalit din siya kaya. Pastor, nagalit lang ba siya? Pinaghahampas niya nga yung mga Holy spell. Again, issue yan, Pero alam nyo, ang pinag-uusapan natin, hindi si Tony Spell. Siya yun. Bahala na siya sa buhay niya. Ipagtanggol niya kung anong nagawa niya at ginawa niya. Pero ito, pinag-uusapan natin si Kristo kaya. Na kung meron tayong ideal example ng pagpapasakop, ay ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Wow! Sige, dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin yung ating palakpak sa Panginoon. Kaya, hindi naging madali, pero ginawa niya dahil ang nasa isipan niya ay ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. You know what? Sometimes God's will is difficult, but His will, in your notes, is always best. Wow, palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, number 2, in your notes, submission produces spiritual transformation. Ang pagpapasakop ay nagdadala ng pagbabago. Alam nyo, speaking of pagbabago, spiritual growth doesn't happen simply by what? Attending church regularly. It's good to regularly attend church. Let's not be like people na nagsasabi na or mga professing believers and professing Christians nowadays na sinasabi nilang sila ay Kristiyano but they don't have a church that they considered as their home church. Hindi ka pwedeng maging estudyante na wala kang paaralan na pinapasukan na regular. Pastor, meron na online Sinira na nga yung basic na foundation ng pag-aaral Pero alam natin, pag estudyante ka, dapat affiliated ka sa isang paaralan. Mapa-online man ngayon, di ba? Yung mga nag-o-offer ng online training, online education, meron silang institusyon na pinanggagalingan at kinukonsider nilang affiliation nila. So the same thing bilang Kristiyano. Sino mga Kristiyano rito? Hindi ka pwedeng magpakilalang Kristiyano na wala kang affiliation spiritually sa pananampalatayang ito. Kaya ganun kahalaga yung home church na tinatawag natin. Naituro na natin yan ng maraming pagkakataon, maaring gigisingin ko ulit one of these days. Para maunawaan natin kung gaano ito kahalaga. Ang lahat ay magsabing Amen.
So yan, mga kapatid, okay? Ito'y nagsisimula. Ang pagpapasakop ay nagdadala ng pagbabago. Okay, spiritual growth doesn't happen simply by attending church or gaining Bible knowledge. In your notes, but growth happens when God's truth changes the way we live. Nagkakaroon ng tunay na paglago pag nagkakaroon ng pagbabago sa buhay natin sa pamamagitan ng mga pagtuturo at katotohanan mula sa mga salita ng Panginoon. Romans 12:1 and 2 teaches believers to present what? Themselves as what? A living sacrifice. Ano sabi diyan? Basahin natin ng sabay-sabay. Ang sabi doon ni Paul ay, beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your what? Reasonable service. Then we will read on, ang sabi sa verse 2, and be not conformed to this world. Yes, be ye transformed. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil spiritual growth, mga kapatid, or submission rather, ang pagpapasakop ay nagdadala ng transformation. In what way? By the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So based on this verse, mga kapatid, it tells us that sacrifice is completely surrendered. Ang ginamit dyan ni Paul yung salitang a living sacrifice. Alam niyo kung saan ang hugot ni Pablo sa mga talatang ito? Alam ni Pablo bilang isang Hudyo na sa panahon ni Moses, nung itinuro sa kanila mula sa batas ng Diyos, ang pag-aalay. May mga offerings na ginagawa kaya sila. Yung mga ninuno ni Pablo, alam niya yan, na ituro sa kanya ng kanyang mga magulang yun na nag-o-offer sila ng mga alay. And speaking of, lalo na itong sinasabi nga doon sa banal na aklat na ito yung alay na burnt offering. Itong burnt offering in Bible days, ang iniaalay nila ay buhay na alay. Na ito yung susunugin nila. Na iaalay para sa Panginoon. Ang lahat ay magsabing amen. So a sacrifice is completely surrendered. Kaya sa ayaw niya at sa gusto, yung buhay na yan, pag siya ang natukahan o napili talaga. Kaya nga alam natin yung kwento ni Isaac. Napaka-prominent na kwento, di ba? Biro mo yan, hiningi ng Panginoon kay Abraham. Hindi tupa, hindi baka, hindi kalapate. Hello? Kundi mismo si Isaac. So, pag sinabing sacrifice, talagang isusuko mong lubos yan Kaya itong si Isaac, walang magawa. Nagsabit siya nung tinalian na siya ng kanyang tatay na si Abraham, inilagay na siya doon sa altar. Kapatid, nagpupumiglas siguro si Isaac, pero wala namang sinabi sa Bible na nagpupumiglas siya. Pero siguro, inorient na ni Abraham itong si Isaac, anak, ayaw ko mang gawin ito. Pero hiningi ka ng Diyos bilang buhay na alay. You know the story of Abraham's offering Isaac as a living sacrifice in a place called Moriah. And then alam din natin na eventually, sinabi ng Panginoon, oops, it's done. I see now, I saw now your faith, Abraham. So we know the end, how the story ends, mga kapatid. Nagbigay ng isang, sabihin nating, kahaliling alay. But again, isang buhay na alay ang inialay ni Abraham sa Panginoon. Palakpakan natin siya. So now, ang ibig sabihin niya na ito, as we continually submit ourselves to God, He transform what? Our minds, our attitudes, our priorities, and character. Kaya itong pagpapasakop na pinag-uusapan natin,
kung ito man ay magdadala sa atin ng pagbabago, ito yung para mabago yung ating kaisipan. Hindi pwede mabagong yung pag-iisip pag wala kang pagpapasakop. Walang pagbabagong pwedeng mangyari sa iyong pag-uugali kung hindi ka magpapasakop. Walang pwedeng mangyari na pagbabago sa iyong mga priority. Alam niyo, speaking of priorities, ang dami kaya napaka-crowded ng ating mga priorities. May mga nagsasabing Kristiyano sila pero si Jesus Christ hindi ang first priority sa buhay nila. Minsan nandun lang sa panglima. O kaya naman, the worst thing ay siya yung spare tire sa buhay nila. Jesus is not their priority at all. But if you want to be blessed by God, is there anybody in the house that wants to be blessed by God? If you want to grow spiritually in your walk with God, you know what? The key is always put God first in your life. Matthew 6:33, a very familiar scripture. Anong sabi doon? But seek ye what? First, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan mo ang ating Panginoon. You know what? God shapes people who are willing to be molded. Nakita niyo sa picture? Doon po sa vegan, kung nakarating na kayo sa vegan city, isa sa kanilang nagiging tourist attraction doon ay yung sa Potter's House. Yung nakarating na sa vegan. Narating nyo na ba yun? Nakita nyo ba yung sinasabi ko? Oh yes, yung mamamayok, nandun, dinidemo. At ang maganda doon, ikaw mismo pwedeng maka-experience. Ituturo sa iyo nung potter kung anong gagawin mo. Pero obviously, pag turista, di ba, hindi nagiging buo yung jar, nagka-crack. Dahil masyadong pasmado na yung kamay. O kaya naman masyadong matigas mahigpit ang pagkahawak. So yan, doon sa vegan, merong ganyang process. Isa sa dinadayo doon, o dinadayo o pinupuntahan. So you know what, as far as God shaping us, mga kapatid, ang pinakamagandang example kaya ay yung paggawa ng jar from clay. At speaking of this process, you know what? Clay cannot become beautiful pottery unless it yields to the hands of the potter. Ganun din tayo. Sabihin natin lahat, ganun din tayo. In the same manner, mga kapatid, believers cannot become Christ-like unless they willingly surrender to God's shaping process. Kaya itong mga ilang estudyante natin ngayon, siyam ang second year, 18 ang first year, all in all, 27. They are now in that potter's wheel. Each and every one of them is like that clay. In that picture. At hindi lang sila. Doon mas matindi. Yung pagdaraanan nila for the next 10 months. The level of the process that you will go through rather. The manner, the process of shaping that you are about to face in the next 10 months. Are you ready for this? Will transform your mind, will transform your spirit, will transform your attitude, will transform your character, and will transform eventually your priorities after this process of what? Shaking and molding. Palakpakan ninyo ang Panginoon. Kaya itong mga estudyante natin na nandito, go na ba kayo? Are you really sure? Hello? I'm giving you the chance.
to quit now. At the count of 3. 3! Oh, no way, Jose. I'm not quitting, sir. I'm not quitting. Hallelujah. I'm more than willing to be molded by God. I'm willing for my Lord to change me, to transform me according to His plan, according to His will. Palakpakan mo ang ating Panginoon. At hindi lang sila. Bakit sinasabi ni Pastor, tayong lahat na nandito. Ang kaibahan lang nila, nandito sila sa loob. Mga bilanggo ito ngayon. Pero kayo, nasa labas. Pero walang kaibahan kung titignan natin ang proseso. Ha? Mas mabigat nga yung wala ka sa loob kaysa nasa labas Tama ba ako? Mas mabigat nga yung nasa labas kaysa sa nasa loob. Oh yes. So yan mga kapatid, molding process. Sabihin natin lahat, molding process. And then, another example is, a skilled sculptor working on a block of marble. Ayan Isang sculptor na talagang bato naman ang tinatapyas. Imagine a skilled sculptor working on a block of marble. And don't you know that every strike, sabihin natin lahat, every strike of the hammer removes something unnecessary. Alam niyo, nakikita natin mga sculptor na, Pastor, ano ba yan? Dumadaan ba kayo ng Cannon Road? Umulan, bumagyo, lumindol. Si Lion King nandun. Icon yan. Kaya nga, ang mga turista kahit pag dumadaan kami dyan, umulan, umaraw, may nagpapapicture kay Lion King. Kay Lion, sa Lion's Head. Bakit? Dahil hindi ka nakarating ng Baguio. Kung hindi ka nagkaroon ng selfie, nakasama si Lion Head. Di ba? Icon yan. Di pa tayo tao dito. Nandiyan na yan Binabago-bago nga lang ang pintura may mga panahon nga na hindi nagiging lion para tiyonggong dating Sabi ko, pambihira ito. Malaking kasalanan itong ginawa nila. At yun, nahimasmasan sila. Pininturahan ulit. Binalik yung talagang itsura ng Lion's Head. Yung bato na yan, hindi po ganun lang na lumabas. Ang ganda sana kung lahat ng bato na nahuhulog sa Cannon Road, ganun ang mukha. Hindi yun. Tinapyas yun. Matinding pagtatapyas ang ginawa nila at kung sino man yung taong yan, dapat bigyan ng parangal Aywan ko, hindi ko napapansin kung sinong naggumawa na dapat nakalagay doon doon sa marking doon sa na dapat nilagay doon na ito ay kalahian ni Larry Ventres. Dahil sila yung mga nagbubuhat ng bato doon sa nagbabasag ng bato doon sa Goldfield. Baka dumating yung mga panahon na yun na akala nila may naba. Pero wala pala, kaya hinugis na lang nila na ulo ng leon. So again, the process dumaan. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya, alam nyo ba mga kabatid na yung marble na yan, if he could only speak, makakarinig ka ng complaint about the process, about the pain. Kung yan ay may pakiramdam, magre-react yan. But don't you know that the sculptor sees the masterpiece hidden inside that marble? Sa simula, bato lang yan. Walang itsura. Pero yung sculptor na yan, in his mind, meron na siyang nakikita. Kung anong kalalabasan ng bato na yan. Na yan ay hahangaan, yan ay magiging icon sa Cannon Road bukas makalawa. Kaya nandyan si Lionhead hanggang ngayon. Alam nyo, sa buhay natin ay ganun din.
Nandiyan ba kayo? God works the same way. I don't know about you, but sometimes He removes pride. Kailangan niyang tanggalin yung kayabangan. Minsan, Lord, gusto kong pagpalain mo. Panginoon, gusto kong lumago. Actually, hindi mo na kailangan tanungin sa Diyos kung ikaw ba'y pagpapalain niya eh. Actually, hindi mo na kailangan tanungin sa Diyos kung ikaw ay gagamitin niya eh. Hindi mo na kailangan tanungin pa dahil nasa isipan ng Panginoon yung bagay na gusto niyang mangyari sa'yo. But are you willing for your pride to be what? Chopped in or to be removed? And then ano ba? There are times na katulad tayo sa bato na yan na He is removing that spirit of selfishness. Sometimes unhealthy habits. And sometimes wrong relationships. Ang lahat ay magsabing amen. At ito mga kapatid, although the process can be uncomfortable, but the good news is this, His purpose is always beautiful. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Maybe the process is so hard, so painful, but His heart, His plan, hallelujah, is beautiful. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo, may mga process kaya tayo pinagdadaanan lahat. Itong mga estudyanteng ito, kako nga sa inyo, in 10 months time, marirealize nila, ano ba itong pinasok ko? Pero at least yung second year ngayon, nag-first year yan. Tanungin nyo sila. Kung nakayanan nila, kaya nyo rin. If the second year students, you know what, last year they were the first year, but they made it. They survived. If they survive, you can also survive too. But this is not just all about survival. But this is all about growing in Christ our Lord. It's all about what the plan of God to us all is all about. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So may process. Kaya sa mga ilan sa atin, pag may mga pinagdaraanan kayo ngayon na problema, sitwasyon, pangangailangan, hear me, that is part of the process. Sa mga kapatiran, sino rito ang immune na o exempted na sa problema? Wala na ba kayong problema? Pastor, wala na. Mamaya meron na. Dahil walang katapusan yan eh. Bakit? Katulad tayo ng marble na yan, katulad tayo ng clay na yon, na hinuhulma hanggang ngayon. Amen. At ang dakilang mamamalayok, magtiwala ka lang. Alam niya ang kalalabasan mo sa ikabubuti mo, sa ikalalakas mo, sa ikalalago mo. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Yes, He always made something beautiful in His time. Now, number 3, submission, which is the path to what? Spiritual growth, is this. It requires humility. Ang pagpapasakop ay nangangailangan ng kababaang loob. Speaking of humility, marami na tayong narinig tungkol sa kababaang loob. Pagpapakumbaba. One of the greatest obstacles to spiritual growth is pride. In your notes, kayabangan. Sino rito sa atin ang hindi mayabang? Taas ang kamay. Pastor, wala ako niyan. Alam nyo, nanalaray tayo sa ating kalamnan. Ang kayabangan. Hindi ka nga lang siguro showy, pero mayabang ka. Marunong ka lang magbalat kayo,
pero mayabang ka. Itinatago mo lang yan sa simpleng ngiti, pero mayabang ka. Hello? Nakikita lang siguro yung kaunting kaamuan, pero mayabang ka. Tayong lahat merong ganyan eh. Uy, ito, napaka-humble, tignan mo. Napaka-amo ng mukha. Yun ang akala mo. Ha? Yung iba lang, talagang obvious masyado yung kayabangan. Kaya nga pag nagkukwento, humawak ka. Dahil baka matangay ka. Sila ay kalahi ni Rod Navarro. The Mahangin family. So alam niyo mga kapatid, kayabangan kaya ang dahilan na naantala yung paglago natin sa Panginoon. Bakit? When we talk about pride, pride says, I know better. Mas may alam ako. Mas mabuting nalalaman ko. Ang kayabangan ay nagsasabing, I don't need correction. That's pride. Hindi ko kailangan na ituwid. Alam ko ang sarili ko. That's pride. And then ano pa? Pride says, I'll do it my own. Yung parang yung awit na, ano sabi nung awit? Sino yung mga kakontemporary nung awit na yan dito? O parang kakontemporary mo yata, Rebecca. Yung singer na yan. I did it my way. Yung awit na my way. Alam nyo, that's fried chicken. Gagawin ko yung gusto ko. Walang magtuturo sa akin. Buhay ko ito. Sarili ko ito. Kapatid, ang nangingibabaw ay kayabangan. But you know what? Humility, on the other hand, says, Lord, teach me. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Panginoon, turuan mo ako. Alam nyo, pag ikaw ay willing and available and talagang meron kang teachable spirit, kapatid at kaibigan, malayong mararating mo. Sabihin mo sa katabi mo, malayong mararating mo. Ano sa English niyan? You will reach the moon if you have a teachable spirit. O malayo, may mas malayo pa ba sa buwan? So alam niyo ang sabi ng James chapter 4 verse 6. It reminds us that God what? Opposes the proud but gives grace to the humble. So notice that grace flows toward humility. Ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy sa kababaang loob. At ang pinaka-basic na unawa dyan ay ito. Ang tubig dumadaloy sa mabababang lugar. May tubig ba na umangat? Wow, tindi ng falls na ito. Kakaiba oh. Bakit? Pangat yung tubig oh. Baka yung camera mo baliktad. Di ba yung mga falls na yan, na-appreciate natin dahil bakit galing dun sa itaas, dumadaloy pababa. And then, ang tubig dumadaloy sa mabababang lugar. Alam niyo, ang biyaya at pagpapala ng Diyos dumadaloy sa may mga mabababang loob. Nag-iisip ka ba kung bakit hindi ka pinagpapala? Baka puno ka ng hangin. Nag-iisip ka ba na yung mga pangarap mo ay hindi nagkakaroon ng katuparan? Baka ikaw ang bida sa pangarap mo. So alam niyo mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos hanggang ngayon na magkaroon ng kababaang loob. At ito pang isa, kung ang paglago ay never-ending na proseso, ganun din ang kababaang loob. Speaking of humility, this is one of the lesson
that we need to learn to apply in life. Habang tayo nabubuhay, walang katapusan ang pagpapakumbaba at kababaang loob. Alam niyo, sa panahon natin, may mga tao na nung walang-wala pa, napaka-humble. Nung hindi pa nagtapos, napaka-humble. Hello? Pero, alam mo na yung kadugtong. Nung pinagpala na, nakapagtapos na, may titulo na, meron ng pangalan, ano pa? Meron ng laman yung bulsa? Who you? Aminin natin. Tayong lahat dito nanggaling sa wala kaya. Di ba napaka-humble na? Balikan mo yung kahapon mo. Ay, grabe. Hindi ka makabasag pinggan. Napaka-humble mo. Pero, kaya delikado yung pagpapala pag hindi mo naingatan. Delikado yung tagumpay pag hindi mo naingatan. Ano yung hindi mo naingatan? Pag hindi mo naingatan yung spirito mo. Iisipin mo dahil sa lakas mo, dahil sa talino mo, nangyari ang lahat ng ito. You know what? I'm a firm believer. Are you ready for this? I'm a firm believer. I don't know about you. That where you came from is actually a big part of who you are today. Kaya nga, meron kayong narinig na minsan na sinasabi natin, remember where you came from. Because where you came from is actually who you are now. It is part of who you are now. It is part of what you have now. Remember where you came from. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Sige, dagdagan pa natin, palakpak natin. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Dahil lahat ng kasalanan, sa lahat ng kasalanan na actually na kinamumuhian ng Panginoon, alam nyo na yan kayabangan. Kayabangan talaga. Ito ang dahilan na, alam nyo na, kung sino. Okay, yung nilalang na yan. Okay, speaking of humility, sabihin natin lahat humility. The more humble we become, the more teachable we become. The more teachable we become, the more we grow spiritually in the Lord. In other words, humility in your notes opens the door for God to work in our lives. Ito'y nagbubukas ng pintuan upang patuloy na makagawa at makakilos ang Diyos sa buhay mo. Pag nawala yung kababaang loob, bisto lang yung pintuan niya na isinara mo na. At wala na muling pwedeng mangyari na magandang pagkilos sa buhay na ito na pwede mong makita at masaksihan mula sa Panginoon. Kaya huwag mong isara yung pintuan na yan. Ibig sabihin, huwag mong tanggalin sa kaisipan mo. Saan man, gaano mang kataas ang mararating mo. Gaano mang katanyag ang pangalan mo bukas makalawa. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Magpakumbaba tayo. Huwag sanang mawala yon. Alam nyo, itong si John the Baptist, isa sa mga ideal pattern dyan Bago dumating sa eksena ang Panginoon, alam natin siya yung forerunner. Nagiging bukang bibig ng pangalan ni John the Baptist. Talagang ang dami nang nagiging followers. Pero na-realize niya kung sino siya. At kung sino yung nasa likod niya. Alam niyo yung kwento, di ba? Yung talatang yan, nagiging bukang bibig natin na sana totoo. Na ano yan? He must increase and I must decrease. Palakpakan mo ang ating Panginoon.
Okay, you can read your Bible. May mga example po tayo dyan. Si Naaman sa 2 Kings chapter 5. His pride almost kept him from receiving healing. Alam niyo na yung kwento niya. Muntik na. Sabihin natin lahat, muntik na. Alam niyo, may mga pagkakataon na muntik ka ng pagpalain. Pero nasobrahan mo yung kayabangan. Muntik ka nang itaas ng Panginoon, pero hindi mo nabantayan yung spirito mo. Kaya muli kang ibinalik sa realidad ng buhay para muli kang matauhan na kung meron mang dapat na maitaas, ay ang Panginoon lagi na. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Don't you know that there are many believers today who delays their spiritual growth because pride keeps them from what? Simple obedience like Naaman. Hindi lang yung paglago kaya, pati yung pagpapala. Sabi nga natin, na-derail, na-abort yung blessing. Bakit? Dahil sa kayabangan. Huwag sana mangyari. Maraming mananampalataya ang hindi lumalago, hindi nag-enjoy ng pagpapala ng Diyos na dapat ito'y mangyari. Dahil mas pinili nilang sundin ang sarili kaysa ang malinaw na utos ng Diyos, katulad kay Naaman. Napakasimple lang. Nakikipag-wrestle siya. Buti na lang nakinig siya doon sa isang maliit na bata. Kaya may mga pagkakataon, ang pagtuturo ng Diyos kakaiba, di ba? Kung hindi ka matututo sa matatanda, gagamitin ng Diyos yung mga bata. Kung hindi ka matututo sa mga bata, gagamitin ng Diyos yung mga matatanda. At kung hindi ka pa rin matututo sa matanda at sa bata, gagamit ng Diyos ng maraming pangparaan para maturuan tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Now, number 4. Submission leads to spiritual victory. Yes, this is the path to spiritual growth. And you know what? Speaking of spiritual growth, this also leads to spiritual victory. Ang pagpapasakop magdadala sa ito ng tagumpay. James 4:7 says, submit yourselves therefore to God. Resist. Ito yung second part nun. Resist the devil and he will flee from you. Pansinin ninyo, notice what comes first. Submission. Before you can resist the enemy, before you can overcome the enemy, before the enemy will flee from you, sabi rito ni James, learn to submit. Submit. Unang pagpapasakop. Pagkatapos ang tagumpay o bago ang tagumpay. Alam niyo ba mga kapatid na in your notes there are many Christians focus on resisting Satan while neglecting submission to God. But hear me, true spiritual authority comes from living under God's authority. And this is what I like. It's in your notes. Ano sabi diyan? The safest, basahin natin sabay-sabay. The safest place in the world is under God's will. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. Alam nyo, etong totoo, wala na ka nang pwedeng mapuntahan sa mundo na talagang safe place. Not even in US, not even in Europe, not even in Asia, not even in Scarborough Shoal. No. But the safest place is under God's will. Pag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, that is the safest place to be in. Alam niyo, hindi tayo magkakaroon ng tunay na spiritual na tagumpay kung ayaw naman nating magpasakop kaya sa Diyos. Ang tagumpay, gusto natin ng tagumpay . Tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay at paglilingkod. Pero ang tagumpay na yan, ang susi, pagpapasakop. Sabihin natin lahat, pagpapasakop.
So alam nyo, bago matapos ang araling ito, mga kapatid, feeling ko, purgado na tayo sa pagpapasakop. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Sino rito yung mga napurga na nun? Alam niyo yung ibig sabihin? Ha? Kung meron pang gumagalaw dyan, na rebellious spirit, kung meron pang gumagalaw dyan na kayabangan, kung meron pang gumagalaw dyan na selfishness, kung meron pang gumagalaw dyan na pagmamalaki at pagmamataas, kailangan mo ng another dose ng purga, which is submission. Dahil nais ng Diyos na tayo'y maging malusog spiritual sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Okay. Now, number 5. Submission, what? Produces peace. Malapit na tayo magtapos. Ang pagpapasakop ay nagbibigay ng kapayapaan. Alam niyo, sabi nga sa inyong notes, much of our anxiety comes from trying to control everything ourselves. Gusto natin kasi kontrolin ang lahat eh. Ano yan? We want answers immediately. Pag nag-pray ka, Lord, ngayon na. Hindi na ako makapaghihintay. And then ano pa? We want our plans to succeed. Gusto natin yung plano natin kaagad magtagumpay. At sino ba naman ang ayaw na yung plano niya magtagumpay? Pero may mga pagkakataon, tinuturuan ka ng Diyos na maghintay. Tinuruturuan tayo ng Panginoon na, amen, maghintay. Then ano pa? We want life to unfold according to our timetable. Mistulang may orasan tayo, kako nga eh. Pero alam nyo ba na may sariling orasan ng Panginoon? Oh yes. Alam nyo yung kwento doon, the first ever miracle na nangyari sa ministry ng Panginoon na naisulat sa Biblia. Dahil ang ibig sabihin na naisulat sa Biblia, dahil hindi po natin pwedeng sabihin natin, ilagay lang doon sa ganung talata na ang Panginoon ay nakagawa lang ng milagro on that day, on that time. Sa John chapter 2. Maaring may mga hindi naisulat. Pero ito yung naisulat na nauna. Alam niyo yung kwento? Naubusan ng maiinom sa kasalan, nasa reception sila. Lumapit si Mama Mary. Ang mga nanay talaga, alam nila pag ubus na yung handa. Nag-aalarma na pag wala na yung sopas. Mamaya meron na, huwag kayong mag-alala. May mga Mama Mary dito. Lalapit sila kay Jesus. Pero sabi ni Jesus, di ba? Alam natin yung kwento. Ano sabi niya kay Mary? My time has not yet come. Ang oras ko ay hindi pa dumating. In other words, let me help you. God has His own perfect timing. Just wait. Sabi mong, just wait. Kaya habang naghihintay ka, gawin mo yung tama. Magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Sumunod ka. Magpasakop ka. That's Bible. Palakpakan mo ng ating Panginoon. Submission teaches us what? To trust God instead of ourselves. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Bakit anong sabi ng Proverbs 3:5-6? Paborito natin yan eh. Trust in the Lord. Come on, quote with me. Trust in the Lord with all your heart. Lean not unto your own understanding. In all your ways. Not just in part of your way. No, all your ways. Acknowledge Him, and He shall direct your paths. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Ang pinakamagandang halimbawa dyan na isa si Abraham. Alam natin ang storya niya sa Genesis. And in the book of Hebrews chapter 11, 8-10, ipinakita doon na by faith, sabi ng Bible, when he was called to go out to a place which he would later receive as his what? Inheritance, ang pinakamatindi rito na ginawa ni Abraham, it shows his level of submission. Alam nyo, ang nakikita natin kay Abraham lagi na when we talk about Abraham, what we always see in his life is his faith. But let me help you now, before
the showcasing of his faith, he learned first to submit. Dahil yung level ng kanyang faith, nakita sa kanyang submission. Ang daming mga believers, punong-puno ng pananampalataya, pero walang pagpapasakop. That's not Abraham. Abraham, who is our model, as far as faith is concerned, having faith is concerned, makinig ka, basahin mong Biblia. Ang una niyang ipinakita, yung pagpapasakop niya. Kaya nung sabi ng Bible, he went out not knowing where he was going. Grabe. Sabihin natin lahat, grabe. Grade talaga. Grabe. Bakit? Alam niyo, tayo bilang tao, gusto mo detalyado lahat eh. Sigurista kaya tayo. Pero itong si Abraham, itinabi niya yung pagiging sigurista niya. Nung tinawag siya at kinausap ng Panginoon, nagtiwala siya at ang pagtitiwala niya ipinakita niya sa kanyang pagpapasakop. Kaya ito yung pagpapasakop na naunang ipinakita ni Abraham. And we know how the story ends, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. His submission, mga kapatid, became the foundation of a lifetime faith. It's in your notes. Faith always walk hand in hand with submission. I will repeat that. It always walk hand in hand, your faith with your submission. Nakikita eh. Hindi lamang sa pananampalataya. Ang pagpapasakop ang pinakaunang ipinakita ni Abraham. Na nung ito'y nakita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, saludo ako sa pananampalataya mo. Hindi sinabi ng Diyos, saludo ako Abraham sa pananampalataya mo dahil nagtiwala ka. No, ang pagtitiwala ni Abraham ay ipinakita niya sa kanyang pagpapasakop. At paano nakita ang kanyang pagpapasakop? Sa kanyang, makinig ka, sa kanyang pagsunod. Pastor, submission lang pinag-uusapan natin. Bakit naidagdag na yung obedience, yung pagsunod? Ang tunay kasi, mga kapatid, na pagsunod o pagpapasakop rather, ay nakikita sa pagsunod. That is inseparable. Hindi mo pwedeng ihiwalay, kapatid. Huwag mo sabihin, Pastor, nagpapasakop ako, pero hindi ako pwedeng sumunod sa sinasabi mo. Pastor, nagpapasakop ako sa Panginoon, pero hindi ko pwedeng gawin yung sinasabi niya sa kanyang salita. Kapatid, si Abraham nagpasakop. Pero yung kanyang pagpapasakop, ipinakita niya sa kanyang pagsunod. At yung pagpapasakop niya na naipakita niya sa kanyang pagsunod, ito yung sinasabi nating pananampalataya na iwinawagayway nating madalas na nakikita natin sa buhay ni Abraham. Sino rito yung may mga pananampalataya, taas ang kamay? Ang tanong, may pagsunod ba tayo? Ang tanong, may pagpapakumbaba ba tayo? Ang daling magtaas ng kamay. Kung pananampalataya ang pinag-uusapan natin, dahil ang akala natin, yun lang. At ganun nangyari. No, bago naging tanyag ang pananampalataya ni Abraham, may pagpapasakop siya at may pagsunod. Ulitin ko, sino rito may pananampalataya? Bumigat na yung mga kamay natin. Dahil na-realize natin na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagpapasakop at pagsunod. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Sige, yung palakpak sa Panginoon. Come on, yung palakpak sa Panginoon. Okay? So, nandiyan pa ba kayo? So, sa ating conclusion of the whole matter, nandiyan naman sa inyong notes, mga kapatid, yung ilan pang mga bagay na pwede nyo nang balikan para basahin at aralin pa. As the conclusion, ang pagpapasakop ay hindi po tanda
ng kahinaan kako nga sa inyo sa simula, kung hindi ito ay tanda ng pananampalataya. Hello? Submission is one of the greatest secrets to spiritual maturity. It's not about control or losing control. It's about placing our lives into the hands of the one who controls all things. Sabi natin lahat, all things, perfectly. Tayong lahat ay tumayo. Kung nais nating lumago sa ating relasyon sa Panginoon, hindi sapat ang higit na kaalaman. Alam niyo, ang mundo ngayon, gustong-gusto nila ng karagdagang kaalaman, dapat magkaroon pa ng mas malalim na kaalaman. Pero mga kapatid, ang paglago sa Diyos ay hindi lamang yung pagkakaroon ng kaalaman, kundi ang kailangan, ang higit na pagsuko at lubusang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ang higit na kailangan. Tandaan nyo ito, wala sa inyong notes, but I would like to add this, that His will is much better than our will. His plan is much better and greater than our plan. It's about you. It's now up to you rather. If you want to explore, amen, the much greater and better will and plan of God, it's up to you now. It's in your hand. Sabihin natin lahat, it's in your hand. Yung tinuro sa atin nung linggo, nasa kamay mo yan. Are you willing to submit? Are you willing to obey? Are you willing, amen, to allow Jesus to take control of your life? Lagay nga natin sa ating screen yung Jeremiah 29:11. Paborito kaya natin yan, Jeremiah 29:11. Anong sabi diyan? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa New Living Translation, ilagay nyo rin, anong pagkasabi diyan? May mas added emphasis. I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not, take notice of that, not for disaster. Alam nyo, sabi nga natin kanina, kung i-rewind natin, the safest place to be in this life, in this world, is under God's will. Because it's not for your disaster. Wala pa tayong nabasa sa kasaysayan at sa banal na aklat ng mga taong nagtiwala at lumakad at sumunod sa kalooban ng Diyos ay napahamak. Kaya kayong mga Bible students na nandito, I'm here to encourage you now and all the rest of us here na remaining in God's will is the safest place to be in. Kaya hindi kayo nagkamali, hindi nagkataon, hindi disgrasya. Dahil ang sabi nga rito, it's not for your disaster, but to give you a future and what? A hope. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And lastly, sa Tagalog, lagay natin sa Tagalog nga. Meron ba kayong Tagalog version? Ang sabi diyan ng Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos, sabi ng Panginoon, ang mga plano ko para sa inyo. Alam niyo maganda rito, minsan, sinasabi natin, pag tinatanong tayo, anong plano mo? Alam niyo, bago kami lumabas sa aming paaralan noon, bago kami nagtapos sa Bible School, tinawag kami kaya ng aming pinaka-head. Tinanong kami, anong plano mo after ng pag-aaral mo dito sa Bible School? Yung iba walang masabi. Yung iba meron. Pero itong maganda, may masabi ka man o wala,
may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Dahil sa totoo lang, tayo naman lahat ay subject sa kasalukuyan lang. Tandaan ninyo, all of us here are subject to what is happening in the present. We don't know the future. We don't know what lies ahead. But you know what? We have the God, and His name is Jesus. He knows our future. He holds our future. Just trust Him anyhow. Just submit. Just obey. Trust Him with all your heart and mind and soul. Palakpakan mo ang ating Panginoon. His way, His plan is perfect. And it's the best. Kaya sabi rito, mga planong hindi ninyo ikasasama. Wow! Kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Woo! Palakpakan mo ang ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, pwede ba nating itaas ang ating mga kamay? Pikit ang ating mga mata. Lord, batid mo, Panginoon, ang aming kaisipan. Alam mo ang aming mga kalooban kung nasaan sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na hanggang ngayon ay nagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Your ways are not our ways. Your thoughts are not our thoughts. Opo, Panginoon, kaya we want to submit everything into your mighty hand now. Help us to trust you. Help us to submit. Help us to obey. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. We trust you, Lord. Hallelujah, hallelujah. In all my ways and our ways, acknowledge you.